na. Grabe ang pasabog ni Attorney Glenn Chong, mga kabibig. Kung pasabog man ang Easter Sunday nyo, mas pasabog itong pasabog ni Attorney Glenn Chong kung saan isang kandidato nagbayad ng 2 billion pesos sa COMELEC para manalo. Pero sabi ng COMELEC, mga kabibig, ay hindi na pwede kasi meron silang set of winners. Meron na daw nakalinya kung sino ang manalo. Kaya itong kandidatong ito ay ang tawag ito, nag-retrieve, hindi na siya kumandidato. Naku, sino kaya itong sinasabi ni Attorney Glenn Chong? 2 billion pesos para lang manalo, tapos late na siya. Kasi meron na daw set of winners ang COMELEC. Hala ka, mga kabibig. It means reliable source, or baka itong kandidatong ito ang nakausap ni Attorney Glenn Chong, or baka itong kandidatong ito ay nagsumbong kay Attorney Glenn Chong na totoo yung mga pasabog mo, Attorney Glenn Chong, sa COMELEC. Kasi nga ako, gusto ko sanang bayaran ng 2 billion ang COMELEC, pero hindi na pwede. Kasi meron ng mananalo. Nako, mga kabibig. So, eto yung pasabog ni Attorney Glenn Chong. Kagabi, meron silang ginawang live, mga kabibig, at shocking revelation. So, ito, kabibig, makinig tayo, ha? Release ko as early as possible. Attorney, one last question. Yes. Sadali lang. Sadali lang, okay. Yeah. Before I will answer your question, ito yung ibilin ko sa inyo. I guess you know who this candidate is, pero hindi ko lang pangalan. Nag-offer siya ng 2 billion to win the elections. Pero, ni-refuse siya ng COMELEC dahil meron na silang set winner. So, ginawa niya, nag-withdraw. Kasi hindi naman siya mananalo kahit anong so itong kandidato ito, hindi na alam kung national or local, magbabayad sana siya ng 2 billion pesos sa COMELEC. Nag-refuse ang COMELEC. Hindi pwede. Kasi bakit? Meron ng set of winners ang COMELEC. Uy, totoo kaya ito, kabibig? Grabe. COMELEC, you have to answer these allegations from Attorney Glenn Chong. Kasi kung malalaman ito ng sambayan ng Pilipino ay talagang maka-question kayo ng sambayan ng Pilipino. Maka-question ng kredibilidad at credibility. At the same time, yung tawag ito, kredibilidad ng mananalong winners. Nako. Gagawin niya. So discover who that candidate is. Wow. Tulong mo na lang, Attorney. Grabe, Attorney, the way they've perverted our electoral process at paano nila binabago. Hala, grabe. Again nga. Para maparelease ko as early as possible. One last question. Yes. Sadali lang. Sadali lang, okay. Yeah. Before I will answer your question. Ito yung ibilin ko sa inyo. I guess you know who this candidate is, pero hindi ko lang pangalan. Naku, Nag-offer siya ng 2 billion to win the elections. Pero, ni-refuse siya ng COMELEC dahil meron na silang set winner. So, ginawa niya, nag-withdraw. Kasi hindi naman siya mananalo kahit anong gagawin niya. Tama. Hindi naman nanalo ang politikong ito or tumatakbong ito kahit ano pang gagawin niya. So, it's a waste of money. Diba? It's a waste of campaign money na tatakbo pa siya, alam naman niyang may mananalo na, mag-withdraw na lang. Hala, sino kaya ito, kabibig, na sinasabi ni Attorney Glenn Chong na isang kandidato nag-withdraw after nag-refuse ang COMELEC kasi nag-offer itong kandidato ito ng 2 billion pesos para lang manalo. Pwede pala yun, mga kabibig. Babayaran mo lang ang COMELEC, mananalo ka na. What's the use of our right to vote? Parang ginagago tayo kung ito man totoo ito mga sinasabi ni Attorney Glenn Chong. Naku, COMELEC, maglabas kayo talaga ng official statement
hinggil dito na sino itong politikong ito na nag-offer ng 2 billion para manalo pero nag-refuse ang COMELEC kasi sinasabi ng COMELEC na meron ng set of winners. Hala ka, my goodness. Pero hindi pa tayo maniniwala, kabibig ha. Kailangan pa natin ng official statement from the COMELEC. Pero sabi namin ibang netizen, hindi maniniwala ka dyan. Kasi hindi naman yan ipapasabog ni Atty. Glenchon kung wala siyang basihan, wala siyang dokumento, wala siyang ebidensya, or di kaya itong politikong ito ay nakausap ni Atty. Glenchon. Diba? Gago naman ito si Atty. Glenchon na magpasabog ng isang malaking kahihiyan ito sa COMELEC. Diba? Of course, meron talaga niyang nakausap si Atty. Glenchon, mga kabibig. Uy, Diyos pro Santo, Easter Sunday, ito ang ating malalaman. Sabi ng iba, fight Atty. Glenchon, ilaglag mo ang baho ng COMELEC na yan. Kung paano yan, mga kabibig? Dayaan pala itong election coming, sabi ng ilang netizen. Boboto pa ba tayo? Uy, wag, boboto tayo, mga kabibig. Ipakita natin ang boses ng sambayanang Pilipino, kahit pilit nilang dayain man, ay lalabas pa rin ang totoong panalo. Diba, mga kabibig? Kawawa ang sambayanang Pilipino. Kawawa ang Pilipinas. Kung ganito ang klaseng pamumuno, ganito ang klaseng stelo, itong pasabog ni Atty. Glenchon, nakakahiya. So, meron pang mga mga pasabog si Atty. Glenchon, panoorin natin, mga kabibiga. Kagabi kasi nag-usap-usap sila, ito yung kabibig ha. And na-shock tayo sa mga revelasyon nila. Let's listen, mga kabibig. Na yung resibo, may QR code yan sa baba. Resibo ha. At yung makina, may camera yan sa harap mo, sa baba. Pwede mong ipabasa ang QR code doon sa camera at lalabas on the right side of the screen yung content ng QR code. Ito ang original na intensyon ng COMELEC nang pinasa nila ang Resolution 11076. Ang Resolution 11076 is the general instruction to the Board of Election Inspectors promulgated on October 30, 2024. So malayo pang eleksyon. So ang sabi doon sa Resolution 11076, ang QR code na nasa resibo, itapat mo sa screen, sa camera at lalabas yung content ng QR code doon sa right side of the screen. So, ito yung demonstrate ni George Garcia. Tulad ng sinabi ni DJ Yui, nagbabago ang mga sinasabi ni George Garcia. On January 21, 2025, nag-promulgate ng amendatory resolution ng COMELEC 11098. Anong sinabi ng 11098? Hindi mo na pwedeng gawin ang verification ng QR code doon sa camera. Wala na. Hindi mo na mabi-verify. In other words, binawi ni George Garcia yung kanyang promise. Binawi ng COMELEC yung kanilang instruction. Binawi at hindi na pwedeng i-verify ang QR code doon at hindi mo na makita sa screen kung anong laman ng QR code. Kaya nga yan ang patunay na dadayain talaga yung eleksyon natin because they also did that in 2010 and 2013. Noong 2010, and this is discussed in the video extensively, may BEI keys with which to sign the digital signature. December 29, 2009, yun ang instruction ng COMELEC. Pirmahan nyo ng digital signature ang resulta. March 4, 2010, 2 months before the elections, binago ng COMELEC. Huwag nyo nang pirmahan ng digital signature ang resulta. This is exactly what is happening now. Pattern yan eh. Pattern yan. Siniset na nila na hindi tayo makakakuha ng ebidensya because gagawin nila to. And this is the second point na gusto kong doon sa kay sinabi ni DJ Dewey na wala pa tayong ebidensya tungkol sa diyan. Meron. Just watch the video. DJ, just watch that video that I'm going to show you because yung ebidensya pinapakita kong smoking gun ay galing sa House of Representatives Electoral Tribunal
binuksan yung mga balota, binilang at hindi nagtugma. Hindi nagtugma ang mga balota at boto na nireport ng makina at ang mga shades na nandun sa balota. Kaya nga, matibay ang ebidensya ko, matapang kong inaakusahan ng COMELEC ng dayaan dahil alam kong hindi nila kayang sagutin itong hawak kong ebidensya. Certified true copy ang mga dokumentong ito. Ito yung pang-finale ko doon sa video na to. Pero hindi ko pinakita lahat, isa lang. Pero mayroon pang 99, 98. At ito, recently, nabasa ko, and I'm sure you're aware, na ang European Union is sending a 200-man election monitor team. Yes. And mind you, Doc, ang sinabi on invitation of the Philippine government. So, sino nag-imbita? Ang COMELEC. Ang knowing George Garcia, nakatrabaho ko yan with the Marcoses, knowing him, he's so insidious. He lives up to his reputation as an operator, insidious yung kanyang pamamaraan. Ang ginawa niya, ang gagawin niya dyan, inimbita niya ang EU, mag-set up ng monitor team para gamitin yung deodorant. Walang daya kasi minonitor ng election monitors ng EU. O ito yung kanyang kumbaga, ano ba yun? Deodorant nga. I-deodorize niya yung daya with this, using the EU. So, habang tayo mga kababayan nyo, do your share, I will do my share to neutralize this. Susulat ako kay Ursula von der Leyen, yung president ng EU, at yung ambassador ng EU to Manila, and the head of parliament ng EU, to tell them na ito yung daya na ginawa ng COMELEC. So, I will present this to you as part of your duties of election monitoring. Kung hindi nyo ako pagbigyan, ibig sabihin, biased kayo. So, in-neutralize natin sila. They have to hear me para magamit nila fully yung EU monitor na fair and impartial. Pag hindi nila ako pinakinggan, ay ibig sabihin, pagkakonsap